Share ko lang sa inyo guys kung paano tayo magkabit ng 3-phase motor na mayroon din siyang maintaining contact pero wala tayong auxiliary contact dito. Ito kasing auxiliary contact dito na normally close at normally open, ganun din dito. Ito kasi guys, nagbibigay ito ng function para magkakaroon tayo ng maintaining contact sa ating contactor. Kumbaga, pag i-on natin to, pag bitawan natin yung button, still pa rin to na naka-on. Ngayon, ituturo ko sa mga baguhan kung ano ang solution o remedy kung sakali wala tayong auxiliary contact na meron pa rin siyang maintaining contact. Tanggalin natin tong auxiliary contact niya. Paano natin to ngayon ikabit na wala siyang auxiliary contact, no? Kumbaga dito lang ang contact niya. Yan ang gusto kong ituro sa inyo kung paano natin ikabit sa motor. Yun na yung diagram niya, kung makikita natin. Ito yung stop niya. Ito yung magnetic contactor. Ito na siya kung saan nakakabit yung motor natin. Tapos ang motor natin guys, naka-connect siya sa 220 volts. 220 volts naka-connect siya. Gumamit tayo ng transformer kasi ang linya natin ay 380 volts tapos 220 volts ang ating papunta sa load sa ating motor. Naka-delta ang connection nito sa ilalim. I-press kasi natin to guys, mag-close ito dito, no. Pag-close niya, gumana ngayon ang magnetic contactor natin. Mag-close naman ito, gagana ang 3-phase motor natin, no. Itong 3-phase motor natin, gagana siya. Ngayon, pag i-off natin to, mag-cut ang current, mag-open ito, mamamatay ang motor natin. Yun na yung diagram niya guys. Kung makikita natin dito, wala sang auxiliary contact, no. Balik kumuha tayo ng auxiliary dito na. Kumo itong ano natin ay 220 volts din ang ginamit natin. Ang coil nito ay 220 volts. So direct na tayo kumuha ng power supply dito sa dalawa. Kung makikita natin, no, naka-direct na siya. Kumuha tayo ng power dito sa line 2, dito naman sa line 1. Papunta sa ating push button. So, mayroon na siyang maintaining contact, no? Pag i-press kasi natin to, mag-close kasi ito, guys. So, pag close niyan, gagana ngayon ang magnetic contactor natin. I-try natin, no? O natin. Ito, guys, 220 volts ito, no? Kung makikita natin, no? Una natin ng voltage muna bago natin i-on para makita. Ayan, no? Kung makikita natin, 380 volts, no? Nakasetting sa 750. Pag dito naman 380 volts din. Pag dito sa kabila 380 volts din, no? Dito naman sa power supply niya dito sa contactor, to 20 volts ito guys. Kung makikita natin, no? To 20 volts nakasetting sa 750. Pag dito naman to 20 volts din, no? Kung makikita natin. Yan. I-set natin dito sa 250 volts. Try natin kunan, no? Kung makikita natin, ayan, oh. Yan, oh. 250 volts. At 220 volts siya, no? Or 225, walang problema yan. So, yan siya. Try natin ngayon ating pagganahin, no? Ayan, gumana siya. Gumana yung motor natin. Pwede rin natin i-off dito, guys. Ang motor natin guys ay 3-phase motor, no? Direct tayo kumuha dito para sa ating maintaining contact. Dahil wala tayong auxiliary contact. Kung sakali wala tayong maintaining contact, tapos 220 volts ang ating 3-phase motor. So pwede natin i-direct sa ating contactor na 220 volts. Kung makikita natin, no? Gumana ang ating motor. Pwede rin natin i-off. Mag-trip din ito guys kung makikita natin. I-try natin dito. Pag mag-trip, mag-o-off din siya, no? Ayan, no? Mag-o-off din siya kung mag-trip ang ating overload. Ganun siya, guys. Sana guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.